Paano natin masusuportahan ang ating mga kababayan na OFW? Yan ang topic natin sa araw na ito. Pero bago ko umpisahan, ako po si Joy Villamia. Dati po akong cashier sa isang pribadong kumpanya sa loob ng 6 na taon at ngayon ay nasa farming industry na. Bago natin umpisahan, may maikling kwento ako sa inyo. Si June ay isang simpleng magsasaka na mula sa probinsya namin. At siya naman ay kapitbahay namin. Sa kabila ng kanyang pagmamahal sa pamilya, napilitan siyang magtrabaho sa ibang bansa upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ipinagpalit niya ang malawakang bukid at ang mga tanimang palay sa mga kalsada ng Riyadh, Saudi Arabia. Sa unang pagkakataon, nahirapan si June sa pag-a-adjust sa kakaibang kultura at wika. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang maging matyaga at mapanagot sa kanyang trabaho bilang isang construction worker. Tuwing gabi, habang nakahiga siya sa kanyang maliit na kwarto, iniisip niya ang mga anak na nag-aaral sa Pilipinas. Naisip niya ang kanilang mga pangarap at ang mga pagkakataong hindi niya maibibigay sa kanila kung mananatili siyang magsasaka lamang. Nang magkaroon siya ng pagkakataon na makauwi, puno ng saya at lungkot ang kanyang puso. Nakita niya ang mga anak na lumalaki na at sa kanilang mga mata ay makikita mo ang pasasalamat at pagmamahal. Sa bawat yakap at halik, naramdaman ni June na ang lahat ng paghihirap ay may saysay. Hindi lamang siya nagtatrabaho para sa kanilang kinabukasan, kundi para sa pagmamahalan ng kanyang pamilya. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng tapang, sakripisyo at pag-asa ng mga OFW. Sila ay mga bayani na nagdadala ng pangarap at pagmamahal kung saan mang sulok ng mundo sila magtatrabaho. Ang pagsuporta sa ating mga kababayan na OFW o Overseas Filipino Workers ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang kalusugan, kapanatagan at kabuhayan habang sila ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Narito ang ilan sa mga hakbang na maaari nating gawin. Una, emosyonal na suporta. Magbigay ng moral at emosyonal na suporta sa mga OFW. Ipadama sa kanila na sila ay mahalaga at hindi nag-iisa sa kanilang paglalakbay. Maging bukas sa pakikinig sa kanilang mga kwento at hinaing. Ang pagkakaroon ng taos-pusong pag-uunawa ay makakatulong sa kanilang kalagayan. Pangalawa, legal na kaalaman. Edukahan ang mga OFW tungkol sa kanilang mga karapatan at responsibilidad. Pangatlo, financial literacy. Magbigay ng kaalaman sa tamang pamamahala ng kanilang kita. Iwasan ang pagkakaroon ng utang na hindi kinakailangan. Payuhan sila na mag-ipon para sa kanilang kinabukasan at para sa kanilang pamilya. Pang-apat, health and wellness. Siguruhing may access sila sa healthcare services. Alamin ang mga health facilities sa kanilang lugar. Iwasan ang stress at pagod. Magkaroon ng sapat na oras para sa pahinga at relaxation. Magtayo ng mga support groups para sa mga OFW. Ito ay magbibigay ng pagkakataon para sa kanila na magbahagi ng kanilang mga karanasan at magtulungan. Mahalaga rin ang suporta mula sa pamilya. Regular na komunikasyon at pagmamahalan ay makakatulong sa kanilang moral. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malasakit at pag-unawa, maaari nating mapalakas ang ating mga kababayan na OFW sa kanilang paglalakbay. Kaya sa mga OFW natin, lakasan nyo lang ang inyong mga loob. Mag-ingat kayo.
At huwag kalimutang magdasal sa Panginoon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating topic.